Okay guys, muli po akong nagpapaalala sa mga Pilipinong naghahanap at nag-a-apply ng trabaho po papunta dito sa New Zealand. Lalo na yung may mga nakakausap na konsultant sa bansang UAE. Kung naghanap ka po ng trabaho papunta po dito sa New Zealand at dumaan ka po ng consultant, kailangan mo pong mag-search. Kasi hindi po lahat ng mga dokumento na binibigay nila sa inyo ay totoo. At karamihan po sa mga consultant na nakakausap po ninyo, nag-hire sila pero walang job offer at walang job order. At hindi rin sila committed sa company or sa employer na sinasabi nilang hiring. Ibig sabihin po ay pang-i-scam ang ginagawa nila. Malalaman mo isang consultant kung scam kasi bigla sila mag-i-email sa'yo at sinasabi na wala ka naman in-applyan or may na-click ka lang ng link tapos sasabihin nila natanggap ka na, congratulations. After noon, pag in-entertain mo sila, hihingi na sila ng bayad. Medical, processing fee, documents fee, lawyer fee, scam po yan. Hinihingian kayo ng bayad pero wala pa kayong employer. Kung may employer na kayo, kailangan dadaan ito sa interview. At pag na-interview kayo, kailangan open yung camera at hindi sarado. At pag natapos kayong na-interview ng employer ninyo, bibigyan kayo ng job offer. At yung job offer na yon ay magagaling yun sa employer. Si employer naman, i-forward niya sa consultant. Si consultant naman, i-forward niya sa aplikante by email. Pero dapat yung marireceive mong email galing sa consultant, dapat email ng company or employer. Hindi niya pwedeng baguhin yon. Pero kung ang natanggap mong email ay galing consultant na may nakalagay na government, na may logo pa ng New Zealand or ano, scam po yan. Ang job offer po ng isang company, dapat logo nila ang nakalagay. At doon sa job offer mo, kailangan may nakalagay dyan na yung company name, yung address ng company, cellphone number, yung email address nila at saka website. Yung email address ng company dito sa New Zealand, laging nakalagay is co.nz. Kung dun sa binigay nila na job offer, ang nakalagay lang is at gmail.com or at co.com, ganun mga basta hindi co.nz, scam po yan, inedit nila. Lahat po ng company dito sa New Zealand, pag nagbigay po sila ng job offer sa isang aplikante, sa email nila, ang email po nila, may nakalagay po lagi sa dulo na .co.nz. Kung nag-email po sa inyo is at gmail.com, kung ano-anong email ang ginagamit nila, scam po yan. Heto yung job offer ko sa 3 company kasi nakailang lipat na tayo. Sa baba, nakalagay talaga yung detalye ng isang company at yung email nila at website, laging merong nakalagay na .co.nz. Kaya mag-iingat kayo guys sa mga nakakausap niyong konsultant. Lagi niyong i-check kung tama ba o legit yung mga dokumento na pinapasa sa inyo. Kasi ang gawain ng isang konsultant, kunwari nag-hire sila, pero wala naman silang employer na hawak. Tapos sinasabi pa nila, ang ginagawa kasi nila, kinakopy nila yung link ng isang company, tapos mag-i-email sila sa'yo, tapos gagawa sila ng letter, tapos ipipaste nila yung link para malaman na parang totoo. Tapos yung mga consultant na nakakausap ninyo, yung mga picture nila parang AI. Tapos yung mga ID na pinapasa sa inyo, hindi kompleto yung informasyon ng ID nila. Yung link ng company dito, kinakopy nila. Tapos, pag nag-email sila sa inyo, pinipaste nila doon para magmukhang legit. Pero ang totoo, pang-scam ang ginagawa nila. O syempre, ikaw naman, isi-search mo yung link na binigay nila sa inyo. O sabi mo ay totoo, ay legit. Pero hindi mo ba naisip na walang job offer, walang job order? At hindi committed itong consultant doon sa company na yon? Kung nag-email sa inyo ang isang consultant at nag-apply ka ng trabaho papunta dito sa New Zealand, guys, mag-iingat kayo kasi hindi ganon kadali ang mag-apply ng trabaho po papunta dito sa New Zealand. Medyo mahigpit po. Pwede pa siguro sa ibang bansa, Europe, yung mga yan. Baka pwede pa silang mag-hire. Pero pagdating po dito sa New Zealand, medyo mahirap po. Pwede naman kayong mag-apply sa mga legit na agency dyan sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas ka, pwede ka naman mag-apply sa mga legit na agency kasi may mga legit naman tayong agency dyan. Huwag ka nang makipag-usap sa mga consultant, lalo na pagdating sa UAE. Kasi pwede kang ma-scam, lalo na hindi mo kilala yung nakakausap mo, magbibigay ka ng pera, pag gusto mong kunin yung pera mo, makukuha mo pa ba? Hindi mo alam yung mga identity ng mga consultant na nakakausap mo, kaya malabo nang makuha yung pera mo.
Kaya mag-iingat kayo guys. Hindi ibig sabihin na may nakausap kayong consultant, may binigay na sa yung company, is legit na. Magbase po kayo sa job offer at magbase rin po kayo sa interview ng employer. At kailangan po yung employer po ninyo ay nakakausap nyo at nakikita. Kung nagbigay po sila ng job offer, lagi nyo pong titignan dito sa baba, may nakalagay po na .co.nz. At saka pag nag-email po sila sa inyo, yung HR company po mismo ang mag-email, so dahil lumapit kayo sa mga consultant, syempre i-forward nila yon. Hetong consultant naman, syempre i-forward niya sa aplikante by email din, pero hindi mababago yon. Kaya kailangan lagi nyong tignan ang inyong job offer. Nakakaawa po yung mga nabiktima ng pang-i-scam. Sana makarma yung mga taong gumagawa nito. Pilipino pa naman yung ibang gumagawa nito. Parang may mga kasabwat sila kasi base sa mga reklamo na natatanggap namin, yung nag-i-interview daw sa kanila, naka-off-cam, marunong daw mag-English at magaling. Yung accent po dito sa New Zealand, pag in-interview po kayo ay iba. May accent po sila. Kaya pakinggan maigi yung taong nag-i-interview sa inyo. Minsan parang AI daw yung kausap nila. Iba po ang accent ng mga employer or HR po dito sa New Zealand. Malalaman nyo kung totoo. At saka hindi po sila nag-off cam. Kailangan nakikita po sila. Nagpapakita talaga sila. At saka paalala ko rin guys kasi marami na rin kumukuha ng picture ko at ginagamit na rin po sa pang-i-scam. Dahil nga dyan sa kinakalaban natin ng mga scammer. So, kunting ingat lamang po. Lagi po kaming nananawagan na mag-message lamang po sa legit na number po namin. 2 lang po yung ginagamit namin na pag-assist ng mga OFW concern. So, kung may mga nagpapanggap po na pangalan ko at OFW Heart of Asia, OFW Heart Official, sabihin nyo po agad sa akin. At kung halimbawa na may tumatawag po sa inyo na iba or naghihinala po kayo, tawagan nyo sila. I-video call nyo. Para makita natin ang itsura at para ma-post natin sa social media. Ulitin ko guys, nandito po ako sa New Zealand at residente na po ako dito. At siguro after 10 years pa ako uwi ng Pilipinas. Kaya kung may nagpapanggap po na Joe Fernandez, Joency Fernandez o ano pa man yan, gamit ang picture ko po, hindi po ako yan. Kaya kung may nagpapanggap po at gumagamit po ng picture ko, at hindi naman talaga yon ang number ko at Facebook ko, paki-report na lang po agad at para malaman nyo na totoo, pwede nyo po silang tawagan para mabosesan ninyo or makita nyo yung mukha. Kung nakita nyo yung mukha, picturean ninyo para may post natin ito sa social media. Ang hangad po natin ay makatulong sa ating mga kababayan, magbigay ng tamang impormasyon. Kaya sana guys, matuto din tayong mag-search kung sino yung legit at kung sino yung manloloko. Tinawagan natin yung isang company na nag-hire daw, sabi ng consultant. Tinawagan natin yung HR ng company. Wala daw silang hiring. Kaya mag-ingat po guys sa pag-a-apply. Muli po ako napapaalala sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Joency Fernandez po, isang OFW advocate mula po sa New Zealand.